Ay! Nako, ewan ko lang ha. Anak, teacher, frenemies, mga true friends ko. Baka naman uso-uso lang yung ecotourism na yan ha. In fact, teacher, ano po ba ang pinagkaiba ng ecotourism at traditional tourism na nakasanayan at nako po, nakagis na natin? The truth is, ecotourism and traditional tourism have a lot in common. They both promote travel and attract travelers from all over the world. And they both utilize this opportunity to make a living for the locals. Pero maraming pinagkaiba ang traditional tourism sa ecotourism. At kapag hindi tayo nag-ingat, maaaring magkaroon ito ng malaking epekto sa community, especially to the environment. Dahil sa ang nature ng malalaking negosyo, ay may malaki din itong mga basurang bulto-bulto kung maipon. At siyang nagdudulot ng matagalang polusyon ng hangin, tubig at iba pang kalikasan. Pero hindi lang ang environment ang nasisira. Paano masasabing nakakasira ang isang malaking negosyo? Di ba, makakatulong pa nga ito sa kabuhayan ng isang bayan? Madalas kapag ang isang multinational na korporasyon ay nagpunta sa isang natural location upang gawin itong commercial area, hindi lang sila namumutol ng mga puno para maitayo ang kanilang establishment. Nadi-displace din o napapaalis nila ang community na dating nakatira doon. Pati ang mga hayop ay napupwersang umalis sa kanilang natural na tirahan at ang kabuhayan ay napakikinabangan lamang ng mas malalaking commercial businesses at hindi ng komunidad. At may mga pagkakataong sa kagustuhan ng local community na makipagkompetensya sa malalaking businesses, ang wildlife ng lugar ay nagsasuffer din. Madami pong nangyayaring ganyan. May mga local residents na nagbebenta ng exotic at wild animals sa mataas na halaga. Madalas din na hinuhuli ang iba because of their exotic characteristics, tulad na lang ng shells at itlog ng pawikan, balat at buntot ng stingray. Hala! Naku, kaya pala patuloy ang paglaho ng mga endangered species sa mundo. Oh my gulalo! Buti na lang nandito pa ako. Mas nakagigimbal dyan ay marami sa mga species na mga hayop na yan ay dito lamang sa Pilipinas makikita. Nako! Ang mahirap nito ay hindi napapansin ng mga katulad namin. Sa traditional tourism ay maaari ring baguhin ng komersyalismo ang kaugalian at pananaw ng isang local community. Ang pinakamasama pa niyan ay ang pagkawala ng kultura ng isang komunidad dahil sa kanilang accommodation ng napakaraming dayuhang nangailangan o foreign demands. Ang mas malala ay kung tuluyan ng makalimutan nila ang kanilang sariling tradisyon paglipas ng panahon. So, ang traditional tourism ay hindi tahasang nagpo-promote ng protection ng environment at community dahil mas malamang na ito ay profit-driven. Ang pinakamalaking pinagkaiba pa ng dalawa ay ang pagiging earth-focused at environment-centered ng ecotourism. It promotes responsible travel that minimizes our impact on the environment. Siyempre, kasama na dyan ang pagbibigay business opportunity sa mga small-scale enterprises in the community. Kaya hindi itsapwera ang members ng community dahil maging sila ay magkakaroon ng benepisyo sa tourism development. At kasama sa package ang observation, practice, at showcase ng cultural heritage ng lugar. Kaya kesa naman bumili ng mga souvenir items na mass-produced ng mga malaking kumpanya, nako, bakit hindi natin suportahan yung mismong gawa ng community? Sa ganito ay nabibigyan ng incentive para mas maalagaan ang natural resources dahil ito ang base product ng ecotourism. Napansin ko lang, teacher, parang wala masyadong pwedeng gawin dito na hindi naman magagawa sa ibang lugar. Napakadaming lugar na ang pwedeng gawin ay katulad ng mga nasa lugar natin. Pero ang magkaiba ay ang component ng bawat activities na iyon. Ay nako, dyan ako proud sa bayan natin dahil maraming pwedeng gawin dito katulad ng Hiking, camping, rafting, swimming at snorkeling, surfing,
biking. Tandaan na ang activities na ito ay makikita din sa ibang lugar. Pero ang bawat lugar tulad dito sa atin, dapat ay may mai-o-offer na dito lang sa atin. Tama, Gina. At maganda ring isapuso ang core values ng ecotourism. At ano ang core values ng ecotourism? Stewardship. Ito ay pagsasaalang-alang ng bawat henerasyon kung saan mitiin ng kasalukuyan na may pasa o may pamana ang values mula sa isang generation to the other. Kaya ang ating kamalayan ay mananatili mula sa atin ngayon hanggang sa darating pang panahon. Respect for nature. Kung maiintindihan natin ang pagkakaroon ng ugnayan natin sa kalikasan, matututunan natin itong mahalin at ipagtanggol mula sa mga maninira nito. Integrity. Sa pagtatayo ng negosyo, minsan ang madaling daan ay hindi kapareho ng tamang daan. Kailangan din nating tandaan na meron tayong shared responsibility. Dahil lahat tayo ay nakikinabang sa ating natural resources, tayong lahat ay may responsibilidad na alagaan ito. Equality, as we are all responsible for nature. Core values: stewardship, respect for nature, integrity, equality. May mga naisip pa ba kayong paraan to preserve and to encourage the protection of our environment? Kung gusto natin ng negosyong hindi raket-raket lang at pangmatagalan, nako, ecotourism na ang tamang daan. Kaya mga kabayan, samahan niyo ako, simulan na natin!